After how many days ay nakarecover naman si Elena sa madrimang tampuhan nila ni Melinda. Masaya siya nang makatanggap ng email mula sa kaibigan. In the end ay hindi rin nila kayang putulin ang kanilang pagkakaibigan. Nasorpresa na lang si Elena nang mag-email si Melinda at humihingi ng tawad sa kanya. Pinatawad niya ito at humingi rin siya ng tawad sa mga nagawa niya. Sabi ni Melinda ay ihahabol daw niya ang pagiging ninang ni Elena kay Baby Shine. Ipinabago talaga niya ang baptismal nito at idinagdag si Elena. Magaan na ang kalooban ni Elena ngayon at nagdarasal siya na sanay wala ng mga pagsubok pa na darating sa kanya. Nagpapasalamat talaga siya kay William na laging nandyan at sa mommy at daddy din nito. They are her family now and she loves them. Ngunit ang hindi alam ni Elena ay isa na namang napakatinding pagsubok ang darating sa kanyang buhay. Masaya si Madam Glamorosa dahil tuluyan nang bumagsak ang mga Zamora. Humingi naman siya ng tawad kay Elena dahil hindi niya maitago ang sayang nadarama. Okay lang mommy, I guess ay ito na ang karma nila. Sabi ni Elena. Salamat Elena dahil hindi ko talaga maitago ang saya na nararamdaman ko. Grabe rin ang paakit na idinulot nila sa inyo ng mama mo. Natigilan si Madam Glamorosa. Nakalimutan niyang hindi pwedeng banggitin ang mama ni Elena. Sorry Elena, hindi ko sinasadya. Paumanhin ni Madam Glamorosa. It's okay mom. Medyo naka-move on ako sa pagkamatay ni mama. She's always in my heart at okay lang na pag-usapan siya. Kaya ko na, nakangiting paliwanag ni Elena. Mabuti naman, let's attend the party. At magugulat kayo kung sino ang magta-take over ng kumpanya ng mga Zamora. Excited na sabi ni Madam Glamorosa. Walang nakakagulat mom, because I already know, singit ni William. I don't understand, awkward na sabi ni Elena. Naku naman, son, surprise ko sa inyong dalawa ni Elena yun. Pero nalaman mo kaagad, Ricardo, sigaw ni Madam Glamorosa. Napatawa na lang sina Elena at William. Ganito yan Lil, my mom bought the Zamora shares. Pero sabi ni Daddy ay may nakabili na ng kalahati and they didn't know who. But rest assured the half of the shares ay sa atin. Paliwanag ni William. Pero, wala pa rin akong naiintindihan Liam. Awkward ang ngiti ni Elena. Pangmalakihang shares na ang pinag-uusapan at nakakagulat naman na sabihin ni William na ang kalahati ay sa kanila. Actually, ang hindi naiintindihan ni Elena ay yung sa atin na shares. The half of Zamora shares ay surprise ni mommy sa atin. Ibibigay niya because she wants us to manage your dad's company. Baka may sentimental value ito sa iyo at ayaw din niya na mapunta sa ibang tao. Muling paliwanag ni William. Na-shock si Elena na ireregalo lang ito ni Madam Glamorosa sa kanila. Hindi naman sa akin yung kumpanya Liam, sa daddy ko. At hindi rin ako ang tagapagmana nito. Mas lalo atang magagalit si Veronica kapag nalaman niya na tayo na ang nagmamay-ari ng kalahati ng kumpanya nila. Sabi ni Elena, at bakit kasali ako? Dapat ikaw lang dahil ikaw lang naman ang anak ni na mommy at daddy. Nagtatakang tanong ni Elena. That's wrong Elena, sigaw ni Madam Glamorosa. Tapos na itong pag-alitan si Ricardo at nang pabalik na siya ay ito ang narinig niya mula kay Elena. You are one of our family too. Dahil asawa ka ni William. You are our daughter Elena. Sabi ni Madam Glamorosa. Muntik nang maiyak si Elena. Nawala man ang kanyang mama ay nagpapasalamat siya na tinuturing siyang pamilya ng mga Del Fierro. Thank you mom. Naiiyak na pasasalamat ni Elena. Oh, we love you Elena and you are part of our family now. Hindi napigilan ni Madam Glamorosa na yakapin si Elena. Naiiyak din siya. Mahal nila si Elena dahil mahal ito ni William. Enough with the drama. Pumunta na tayo sa takeover dahil isa kayo ni William, Elena sa pangunahing bisita. Si Ricardo na handang-handa na. Walang hiya ka Ricardo. Hindi natuloy surpresa ito. Si Madam Glamorosa at napatawa ang lahat. Ang inakala nilang maliit na pagtitipon ay napakalaking gathering pala. Halos lahat ng media ay nakakalat. Nakikiusyuso kung sino ang nakabili sa kumpanya ng mga Zamora. Siyempre, hindi ito palalampasan ni na Lorenzo at Valeria. Gusto rin nilang malaman kung sino na ang bagong nagmamay-ari ng kanilang kumpanya. Baka madala pa sa pakiusap o may i-offer sila na partnership. Pinipilit pa rin na makabangon ni Lorenzo kahit lugmok na. Hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa.
Si Veronica at Dylan ay hindi rin naman nagpahuli at sumama rin sa party. Lalo na si Dylan na walang ibang ginawa kundi ang mango leksyon ng mga mayayamang babae na gagawin niyang gatasan upang pagkaperahan. Hinayaan na siya ni Veronica. Pagod na itong makonsumisyon. Kahit anong gawin niya ay ayaw pirmahan ni Dylan ang divorce paper nila. Binansagan si Dylan na tirador ng mga mayayamang babae sa alta sosyedad. Magkasunod lang na dumating sina Elena at Veronica. At napasimangot si Veronica nang makita si Elena. Bakit nandito na naman ang babaeng yan? Galit na bulong ni Veronica na narinig ni Dylan. Nandito Karen naman, nakangising sabi ni Dylan. Tumigil ka nga Dylan, baka kung saan-saan ka namang panty magsusuot ngayon. Bigyan mo naman ako ng kahihiyan. Galit na sagot ni Veronica. Kung papasukin mo ako sa panty mo ay hindi talaga ako magpupunta sa ibang panty, nang aakit na bulong ni Dylan. Tigilan mo ako Dylan. Itinulak ni Veronica si Dylan at iniwan niya ito. Muntik pa niyang makabangga si Elena. Mabuti na lang at mabilis na nahila ni William si Elena palapit sa kanya. Pag minamalas ka nga naman. Parinig ni Veronica. Pero ayaw siya patulan ni Elena at hinayaan lang. As much as possible ay ayaw nang makita o makahalubilo ni Elena sina Veronica. Kaya, she will treat her as invisible ngayon. Yung parang wala lang siyang nakita. Ang arte, illegitimate ka parent, galit na sabi ni Veronica. Si Madam Glamorosa ang hindi nakapagpigil at tiniris si Veronica. Gusto mo bang bumalik sa kulungan? If not, get out. You're blocking our way. Nakangiting sigaw ni Madam Glamorosa. Siya lang ang sumigaw na nakangiti at may poise parent. Galit na naglakad si Veronica papalayo sa mga Del Fierro. Alam naman niya na bankrupt na sila pero ang hirap tanggapin. Madyay gising na lang siya ng isang araw na nawala na ang lahat. Masakit pero ayaw niyang mabaliw at magmukmak. Hindi niya hahayaan na manalo si Elena. Lalaban parent siya hanggang sa huli. Don't mind her Elena, naiiritang sabi ni Madam Glamorosa. I'm okay mom. Hayaan muna si Veronica, sagot ni Elena. Let's take our seat, singit ni William. Nasa unahan ng kanilang upuan sa VIP seat. 3 upuan ang nandun sa front. Ang dalawa ay para sa dalawang nakabili ng shares at ang isa ay kina Lorenzo bilang pagrespeto as previous owner ng kumpanya. Nagulat si Valeria nang makita sina Elena. May duda na siya na binili ng mga Del Fierro ang half ng Zamora shares. At imposibleng makasundo niya ang mga ito. Napatingin siya sa bakanting upuan. Baka ang isang nakabili sa half shares ay makasundo pa niya. Nakasmirk naman si Madam Glamorosa nang mapatingin si Valeria sa gawin niya. Her aura is saying that she's there to protect Elena at hinding-hindi na ito maaapi ni Valeria. Si Valeria na ang sumuko at inialis ang paningin kay Madam Glamorosa. Natahimik ang lahat nang may umakyat sa stage. Good evening ladies and gentlemen. We are all gathered in here to witness the takeover of Zamora Company. And I'm glad to announce the new owner. But there's a twist as we have 2 owners. Sigaw ng host. Nagsilapitan naman ang mga media at nakahanda na ang mga kamera nito upang kunan ng picture at video ang mga bagong may-ari ng Zamora Company. Ang mga businessmen at women naman na dumalo sa takeover party ay napatigil sa kanilang ginagawa. Ang lahat ay napatingin sa host at excited na naghihintay sa susunod na sasabihin nito. In honor and respect for Zamora family, I would like to say thank you for attending. Sabi ng host at napatingin kina Lorenzo. Tumango naman sina Lorenzo at Valeria. And now, the most anticipating part. Let me announce the new owners of Zamora Company. Please welcome the couple William Chase and Charlene Elena Del Fierro from Del Fierro International Company Limited. Sigaw ng host. Nagpalakpakan ang lahat at nagkislapan ang mga kamera. Namatay ang mga ilaw at isang ilaw lang ang naiwan at nakafocus kina Elena at William. Nagulat si Elena at hindi makapaniwala. Inalalayan siya ni William upang makatayo at umakyat sila ng stage. Ang mga kamera ay sinusundan ng bawat galaw nila. Thank you for coming, Mr. and Mrs. Del Fierro. Pasasalamat ng host. You're welcome, nakangiting sagot ni William. Si Elena ay hindi na makapagsalita kaya napangiti na lang siya. Please, wait in here. Sabi ng host. Nakatayo sina Elena sa red ribbon na nasa gitna ng stage.
Pagkatapos ma-announce ang mga new owners of Zamora Company ay cutting off ribbon na ang susunod. Medyo nagtaka si William kung bakit may cutting off ribbon pa na hindi naman bago yung company. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinabahan na wala namang dahilan. But he shake it off. Ayaw niyang ma-spoil ang pagkagulat ni Elena. Ang cute nito kapag nahihiya. Mas lalo itong gumaganda. And are you curious guys kung sino ang nagmamay-ari ng half of the shares? Nakangiting tanong ng host. Yes, sagot naman ng mga tao. Well, huwag na nating patagilan pa. Please welcome, Lucian Bernabe Laksamana, from Laksamana Real Estate Group of Companies. Sigaw ng host. Namangha at nagulat ang lahat sa kanilang narinig. Ang mga Laksamana ay isa sa mga elites ng business world. At 4 na pamilya lang ang mga ito. Mas mayaman pa sila kina William. Maririnig ang tunog ng mga yapak ng stiletto shoes. Isang ginang ang nagmamay-ari nito na nakasuot ng silver long sleeve gown. Kumikinang ang kanyang gown along with her diamonds. Parang si Madam Glamorosa lang din na punong-puno ng alahas at paakyat na ito ng stage kasama ang isang lalaki. Bernabe Laksamana, mahinang bulong ni Madam Glamorosa sa kanyang sarili. Familiar sa kanya ang apelyido at hindi niya maalala kung saan niya narinig ito. Nagulat at nagimbal ang lahat ng masilayan ng ilaw ang nakangiting mukha ni Ginang Lucian. Muntik nang mahulog si Valeria sa kanyang kinauupuan. Evelyn, sambit ni Valeria habang nakatingin sa stage. Nagtaka naman si Lorenzo at napatingin na rin sa direksyon ng mga mata ni Valeria. Para kasi itong nakakita ng multo. At multo nga ang kanilang nakita. Evelyn is alive, di makapaniwalang tanong ni Lorenzo sa sarili. She rose from the dead. May sapusa ata ang Evelyn na yan. But wait, natigilan si Veronica. She's very rich. How come that it happened, mommy? Nagtatakang tanong ni Veronica. Hindi siya nasagot ni Valeria dahil takot na takot ito. Kitang-kita niya nang mahulog si Evelyn dahil nandun lang siya sa tabi nito nang tumalon pababa mula sa rooftop. Patay at wasak na ang mukha ni Evelyn nang maglanding ito sa baba. Pero ngayon ay kakaibang Evelyn ang kanilang nakakita. Sophisticada, mayaman at maganda. Nagulat din sina Madam Glamorosa at Ricardo nang makita si Evelyn. Evelyn, sigaw ni Madam Glamorosa, kung totoo mang buhay si Evelyn ay masaya siya para kay Elena. Ang tanong lang sa kanyang isipan ay paano nabuhay si Evelyn. Napakapit naman si Elena sa braso ni William nang makita ang mama niyang si Evelyn. Napakaganda nito at buhay na buhay sa kanyang harapan. Mama, mahinang bulong ni Elena. Hindi makapaniwala ang lahat ng nakakakilala kay Evelyn. Nagulat ang lahat na buhay si Evelyn sa kanilang harapan. The witch is still alive. Bulalas ni Veronica. Si Valeria ay nagulat pero agad din nagbalik sa normal. Kahit anong isip niya ay hindi siya makapaniwala na si Evelyn ang nasa harapan niya dahil nakita niya mismo kung paano namatay si Evelyn. Di napigilan ni Valeria ang mapatayo. Excuse me, tawag ni Valeria sa host. Yes, ma'am. Magalang na tanong ng host. Are you sure that she is Lucian Bernabe Laksamana? Kompleto pa talaga ang pangalan na tanong ni Valeria. Yes, she is, the only heiress of Laksamanas. Nakangiting sagot ng host. Shall we proceed? Magalang na tanong nito. No, sigaw ni Valeria. Napatingin ang lahat sa kanya. Mukhang gulo ang hinahanap ni Valeria. Pardon, nagtatakang tanong ng host. Hoy Evelyn, bumaba ka dyan. Hindi mo kami madadala sa pa-mysterious entourage mo. Hindi ka bagay dyan. Galit na sigaw ni Valeria. Nagbulungan ang mga tao. Napangiti lang si Lucian o tawagin nating Evelyn. Ma'am, please go back to your seat so that we can proceed to the ribbon cutting. Magalang parent ang host. Ha, you're mistaken with this maid. She is not Lucian, she is our maid, Evelyn. Galit na sigaw ni Valeria. Tama na, you don't deserve to speak my mom's name. Galit na rin si Elena. Paano niya matatanong si Lucian kung ito ba talaga ang kanyang mama? Walang ibang ginawa si Valeria kundi manggulo. Nakisali pa talaga ang anak ng maid na illegitimate daughter. Sigaw ni Valeria. Stop it, Valeria, kung ayaw mong sa kulungan matulog. Pagbabanta ni William. Nanginginig na si Elena sa gulat nang makita si Lucian at umeksena pa talaga si Valeria.
Hindi niya nahahayaan ang mga ito na apihin si Elena. I'm not afraid of your threat. Sagot ni Valeria. You should know that this woman is a fraud. Sigaw ni Valeria sa host. Ma'am, please, calm down. Miss Laksamana is real and not a fraud. Pagtatanggol ng host kay Lucian. Nagkislapan ang mga kamera nang bumaba ng stage si Lucian at papunta ito kay Valeria. Hello, Valeria, good to see you again. Bati ni Lucian. Kahit magsalita ka pa ng Ingles Evelyn. Maid ka Perrin. Nang uuyam na sagot ni Valeria. Tama na yan Valeria. Saway ni Lorenzo. May kakaiba sa mga mata ni Lucian o Evelyn at napansin ito ni Lorenzo. Back when the first time she met her. Hindi ito si Evelyn na naging ina ng anak niya. Ayaw niya na ng gulo. Bankrupt na nga ang kanyang negosyo, mas lalo pa itong malulugmok sa mga pinaggagawa ni Valeria. Ang buong akala niya dahil mayaman si Valeria ay magaling din ito sa pag-handle ng negosyo katulad ng mga magulang nito. Nagkamali siya, dahil magaling lang si Valeria maglustay ng pera at manggulo. Manang-mana si Veronica, wala naman siyang magagawa dahil mag-ina niya ito. Ang inaakala niyang naka-jackpot siya kay Valeria ay mali pala. Tumigil ka Lorenzo, you will let this woman have your company. She's a fraud and I know na may nag-utos sa'yo Evelyn. Ang galing mo rin William. Napunta ang mga kamera kay William. Galit na si William dahil nagmukha at ang palabas sa telebisyon ang kanilang mga buhay dahil sa mga media. I don't know what you're talking about. Galit na sagot ni William. Can someone throw away all the media outside? Sigaw na tanong ni William. You can't touch them. All the medias in here are my guests. Malumanay na singit ni Lucian. Feeling mayaman ka na ha. Bistado na ang acting nyo. Kaya tumigil na kayo. Gusto mo lang solohin ang kumpanya William. Sigaw ni Valeria. Ang mga tao ay hindi na makapagsalita at tila nanunood na lang ang mga ito ng isang teleserye. I told you na wala akong alam sa mga pinagsasabi mo. Galit na sigaw ni William. Tama na Liam, hindi ko na alam ang mga nangyayari. Naguguluhan ako. Napakapit si Elena sa braso ni William nang makadama ng pagkahilo. Are you okay? Let's sit down and forget this ribbon cutting. Inakay ni William si Elena pababa ng stage at muling pinaupo. Please ma'am, let's continue. Can you two take your seat? Pakiusap ng host kina Lucian at Valeria. You can stop from here and let me handle this. Seryosong sabi ni Lucian. Tumango ang host at bumaba ng stage. Bakit ba siya magpapaka-stress sa mga ito? Mas mabuti nang umalis siya dahil bayad na naman siya. Valeria, are you sure na kaya mong i-handle ang situation? Tanong ni Lucian. Anong akala mo sa akin? Umalis ka na dahil peke at mapagpanggap ka. Pagtataboy ni Valeria kay Lucian. Let me remind you something Valeria, nakangiting sabi ni Lucian at biglang sinampal ng malakas si Valeria. Shit, how dare you? Galit na si Valeria at pakiramdam niya ay sisibog na siya. Just a slap for everything that you did. Nakangiting sabi ni Lucian. Kapal din naman ng mukha mo. Naiinis na sagot ni Valeria. Oh, if I were you Valeria, you will go home and pick those trash outside. Ikaw ang dapat na umuwi dahil nanggugulo ka. Si Lucian. Ang dami mo pang kuda. Lumayas ka at hindi ka bagay dito. Galit na sigaw ni Valeria. Fine. You want war? I will give you what you want. Si Lucian. Tigilan mo ako sa pa-Ingles-Ingles mo. Nakakarindi ka na. Patuloy Perrin si Valeria sa pag-eksena. Ang buong akala niya ay nagwagi na siya. Sa dami ng mga media ay tiyak niyang napahiya niya na sina Elena at Evelyn. Kanina ka pa sa kakasabi na maid ako. Ikaw ang maid lang ng mga Laksamana Valeria. Simula ni Evelyn. Biglang naintriga ang mga media at nag-video na talaga ito. Mukhang big scoop ang isisiwalat ni Lucian. Laksamana my foot. Baka ikaw ay maid lang ng mga Laksamana. Right. Feeling Laksamana ka na rin. Nakairap na sagot ni Valeria. Hinding-hindi niya aatrasan si Evelyn. Dahil malakas ang kanyang fighting spirit at feeling niya ay nagwagi na siya. I am the legitimate daughter of Laksamana's Valeria. Habang ang anak mong si Veronica naman ay ang illegitimate daughter ng mga Zamora. Nakangising sabi ni Lucian. Napawi ang ngiti sa labi ni Valeria. Hindi niya gusto ang tabas ng dila ni Evelyn.
Sasabihin niya ang tungkol sa pagkatao ni Veronica. I already warned you before, Evelyn. Ngayon, kung ipipilit mo talaga ang bagay na yan ay wala ka namang pruweba. Mata pa lang ni Valeria ay nagbabanta na. Ngunit hindi natakot si Lucian tulad ng dati. Inaamin na nga niya na siya si Evelyn. Si Lucian ay walang kinatatakutan. Hindi katulad ni Evelyn na isang inutil. I don't care about your warning. I just want justice for my daughter. Nakangising sagot ni Evelyn. Lorenzo, tawag niya. Napatingin si Lorenzo sa kanya na may pagtatanong. Stop it. Hindi mo talaga magugustuhan ang mangyayari sa'yo, Evelyn. Patuloy sa pagbabante si Valeria. Ngunit hindi siya pinansin ni Evelyn at lumapit ito kung saan nakaupo si Lorenzo. You stupid maid. Itikong mo yang bibig mo na kung ano-ano ang pinagsasabi. Galit na sigaw ni Veronica. Sa pagkakarinig niya ay tinawag siyang illegitimate ni Evelyn. Hindi niya alam kung ano ang nakain nito at binaliktad pa talaga ang sitwasyon nila ni Elena. Kahit ano pa man ay wala siyang pakialam. Siya lang ang nag-iisang heiress ng mga Zamora. Kahit hindi na sila mayaman ay gusto niya peren na siya lang. Hinding-hindi niya matatanggap ang mga pinagsasabi ni Evelyn. Miss Lucian, ano ba itong sinasabi mo? Na-curious kaming lahat, tanong ng isa sa mga media. Yes, I want to say something that Elena is the legitimate and a true-blooded Zamora and her daughter Veronica is fake. She is the fraud one. Nakangisi parent si Evelyn. Patay na ang dating Evelyn na tinatakot ni Valeria. She is Lucian and she is not afraid of anything and anyone. Nagulat ang lahat ng mga nakarinig at nagsimulang yumangay ang buong paligid. Kanya-kanyang bulungan ang mga tao. Damn you! Huwag kang maniwala sa babaeng ito, Lorenzo. Nasaan ba ang mga security guards? Hulihin ang maid na ito at ay pakulong. Galit na sigaw ni Valeria. Kung siya lang ang masusunod ay gusto niya nang sakalin si Evelyn pero hindi pwede. Napakadaming tao at mas lalong sasama siya sa paningin ng iba. Pero hindi niya mapalalampas ang ginawang ito ni Evelyn. What do you mean, Evelyn? Bakit mo nasabi ang mga bagay na yan? Seryosong tanong ni Lorenzo. I'm just telling the truth, Lorenzo. I want fair justice for my daughter Elena. Kalmadong sagot ni Evelyn. Napatingin si Elena kay Evelyn. Ito na mismo ang nagsabi na anak siya nito. Buhay ang mama niya. Mama, masayang sigaw ni Elena. Ngunit hindi siya pinansin ni Evelyn at nanatili itong nakatayo sa harapan ni Lorenzo. Mamaya mo na siya kausapin, Elena. Suhestyon ni William. Bakit? Masayang-masaya ako na buhay si mama. Gusto ko siyang kausapin. Excited na sagot ni Elena. Can't you see na ibang-iba na siya sa mama mo? Ang laki ng pinagkaiba, Elena. Ang babaeng nasa harapan natin ngayon ay hindi si Mama Evelyn, kundi si Lucian Bernabe Laksamana. Paliwanag ni William. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari at bakit biglang naging ganyan ang mama mo. Mas mabuting kausapin siya mamaya. Dagdag nito. Tumango si Elena at tumahimik. Tama si William. Mamaya niya nakakausapin ito dahil maraming tao ang makakarinig at ang karamihan sa kanila ay mga merits. Naguguluhan din siya kung bakit nasabi ni Evelyn na illegitimate si Veronica. Stop it, Evelyn. I'm here to know kung sino ang bagong may-ari ng kumpanyang pinaghirapan ko. I'm not joking and I don't have time for such nonsense. Malumanay na sabi ni Lorenzo. Well, I'm the owner of half of your shares, Lorenzo. And I'm telling the truth. Baog si Valeria. She can't bear a child kahit anong gawin niya. Pasabog ni Evelyn na mas lalong ikinaingay ng mga tao sa paligid. What? You Frivacan maid? Mommy, naguguluhang tanong ni Veronica. That is not true. Stop recording. Hysterical na sigaw ni Valeria. Is this true, Valeria? Gulat na tanong ni Lorenzo. Sa tanang buhay niya ay hindi niya akalain na maiisahan siya. Puro siya hindi akalain. Yun pala ay si Valeria ang naka-jackpot sa kanya. No, it's not true. Sagot ni Valeria. Nababaliw na si Evelyn dahil sa nangyari sa kanya at dito pa talaga nang gugulo. Kayo namang mga media na inutil ay naniwala kaagad. Galit na sigaw ni Valeria. Walang ebidensya si Evelyn sa mga pinagsasabi nito. Nasa kanya peren ang huling barhal kaya kunalma siyang muli. Actually, I have evidence, Valeria. Inampun mo lang si Veronica dahil hindi ka naman magkaanak. Baog ka, Boris.
Pumalakpak si Evelyn at nagsilapitan ang kanyang mga bodyguards na may kasamang lalaki. At ito ay walang iba kundi si Fredo. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Valeria at pinandilatan pa ng mata si Fredo. Pero hindi siya pinansin nito. Seryoso ang mukha ni Fredo at diretso ito kay Lorenzo. Here's the evidence. Valeria's medical records and Veronica's adoption paper. Sabi ni Fredo at ibinigay kay Lorenzo ang folder na hawak niya. Walang hiya ka Fredo, sigaw ni Valeria. Tapos na ako rito, paalam ni Fredo kay Evelyn at mabilis na umalis. Tumango lang si Evelyn at napangiti. Kay sarap lasapin ng kanyang paghihiganti. Nabitawan ni Lorenzo ang folder matapos niyang mabasa ito. Napakalaki ng kasalanan niya kay Elena. What did you do Valeria? Nag-aakusang tanong ni Lorenzo. Nothing. It's fake Lorenzo. Huwag kang maniwala kay Evelyn. Sagot ni Valeria at biglang hinablot ang buhok ni Evelyn. I will kill you. Galit na sigaw ni Valeria. Mabilis naman ang mga bodyguards ni Evelyn at naagapan ang pag-atake ni Valeria. Bitiwan niyo ako. Pagpupumiglas ni Valeria. Laylay ang mga balikat na tumayo si Lorenzo. It's better to go home. Please take care of my company. Huling sinabi nito at naglakad paalis sa party. Masama ang loob niya dahil sa sunod-sunod na nangyari. Kailangan niyang huminga sandali bago siya tuluyang mabaliw. Daddy, tawag ni Veronica kay Lorenzo at pinulot ang nahulog na folder. No, sigaw ni Veronica nang mabasa ang nilalaman nito. Hindi niya matanggap, panaginip lang ang lahat ng ito. Sigaw ni Veronica sa kanyang isipan. Nilapitan siya ni Dylan hindi para comfort kundi mas lalong inisin. You're not dreaming Veronica. It's real and you have nothing. Bukas na bukas din ay ibibigay ko sa iyo ang annulment paper natin. Nakangising sabi ni Dylan. It's time to leave. Satisfied na siya sa kanyang paghihiganti. Thank you for coming everyone. That's all for tonight's show, nakangiting sabi ni Evelyn. You can go home, pahabol niya. Nagsitayuan naman ang lahat na gulat parents sa pasabog ni Evelyn. Samantalang sina Madam Glamorosa at Ricardo ay tahimik pa ring nakaupo. Mama, sambit ni Elena. Gusto niyang makausap ang kanyang mama upang malinawan sa mga nangyayari. Hindi kaagad nakaimik si Evelyn. But she decided that it's time to tell the truth. Hinarap niya si Elena at binati ito. How are you, my daughter? Nakangiting tanong ni Evelyn. Natigilan si Elena. Tama nga ang sinabi ni William na ibang-iba ito sa mama na nakilala niya noon. Howdy agad nakasagot si Elena, pakiramdam biya ay ibang tao ang kaharap niya. Are you okay? Tanong ni Evelyn. Napakurap-kutap si Elena. Okay nga lang ba siya? Yes. Are you really my mom? Paniguradong tanong ni Elena. Napatawa si Evelyn, pero hindi ito katulad nung dating tawa ng mama niyang si Evelyn. Ibang tao ang nakikita ni Elena ngayon sa kanyang harapan. Pero, mama niya parent ito. Mama, niyakap ni Elena si Evelyn at hindi niya napigilan ang mapaiyak. Buhay ang kanyang mama, ngunit agad din siyang tumigil sa pag-iyak nang mapansin na hindi nakayakap ang kanyang mama sa kanya. Mama, nagtatakang tanong ni Elena. Yes, what? Ganting tanong ni Evelyn. Lucian, she's looking for a warm mother like, Evelyn, singit ng isang lalaki. Si William ay tahimik lang at nag-iisip. Kanina pa tahimik ang kanyang mommy at daddy. He thinks that something is going on. Napailing naman si Evelyn nang marinig ang sinabi ng lalaki. Oh, my, thanks for reminding me, Paulo, sabi ni Evelyn na napahawak sa kanyang sentido. I'm sorry Elena, there's so many things going on in my mind right now. Paumanhin ni Evelyn. Mas lalong nalungkot si Elena nang marinig ang sagot ni Evelyn. Parang naiintindihan niya na kung bakit inis na inis si Valeria sa kaka-Ingles ni Evelyn. And speaking of Valeria, hawak pa rin ito ng mga bodyguards ni Evelyn. Let me go home. Muling sigaw ni Valeria. Hindi siya pinansin ni Evelyn. Pero si Elena ay nabibingi na sa boses ni Valeria na mas masakit pa sa sigaw ni Veronica. And speaking of Veronica, nakatulala pa rin ito sa isang sulok habang nakatitig sa folder na kanyang hawak. Wala na sa sarili si Veronica at wala siyang pakialam sa mga tao sa kanyang paligid. It's okay, baka nagulat Karen dahil sa nangyari. Alang-inang tanong ni Elena.
Gusto niyang tanungin ang kanyang mama sa totoong nangyari. Kung sino yung katawan na inilibing nila. Kung paano ito nabuhay. Pero hindi ito ang tamang lugar. You know Elena, I'm really surprised na may anak ako at yun nga lang sa may asawa pa. Seryosong sabi ni Evelyn. Nangunot naman ang kilay at noo ni Elena. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng kanyang mama. Hindi ko maintindihan, mahinang sabi ni Elena na nabubulol ng bahagya. Kahit nga ako ay walang maintindihan Elena, just don't mind me, magpahinga ka na muna at umuwi. Alam kong nagulat ka at maraming tanong. I will explain it later. Pagtataboy ni Evelyn kay Elena. Hindi na talaga maintindihan ni Elena ang sarili. Kahit anong pilit niya ay isang estranghero ang nakikita niya ngayon sa kanyang harapan. Nasaan ang kanyang mama? Malungkot na tanong ni Elena sa kanyang isipan. You will not go home with US? Nagtatakang tanong ni Elena. Oh, that I will not. Hindi ako sanay matulog sa ibang bahay. Lalo na sa kaaway, mahina lang ang boses ni Evelyn sa huling kataga na sinabi nito pero hindi ito nakalampas sa pandinig ni na William at Elena. Mas lalong naguluhan si Elena at si William naman ay napaisip ng malalim. Bakit? Mahinang tanong ni Elena. Noon ay magkasama silang matulog ng mama niya sa iisang kama at magkayakap pa. Ngayon ay hindi na ito sanay matulog ng mag-isa. We will talk some other time, Elena. For now ay gusto kong kausapin si Valeria. Seryosong sabi ni Evelyn. Finally, I will show you Evelyn. You have no right to hold me like this. Pagbabanta ni Valeria. Napagod siya kakasigaw kanina at nagpahinga lang saglit. Oras na makawala siya ay kakalbuhin niya si Evelyn at wawasakin ang mukha nito. Let's go home Elena, si William. Parang wala sa sarili ang lahat ng tao. Lalo na ang kanyang mga magulang na nakaupo at tahimik parents sa isang sulok. No, mamaya na Liam. Hindi ako pagod mama. I want to talk to you, giit ni Elena. Ayaw niyang umuwi dahil hindi rin naman siya makakatulog sa kakaisip kung bakit nagkaganito ang kanyang mama. Sa wakas ay nabigyan ng pagkakataon si Valeria na makatakas sa humahawak sa kanya. Lumuwang ang pagkakahawak ng dalawang lalaki sa mga kamay ni Valeria at sinamantala niya ito. Tumakbo siya ng mabilis pero patungo siya kina Elena at Evelyn. I will kill you Evelyn. Sigaw ni Valeria na parang baliw. Nahadyap ng kanyang mga mata ang bottle of wine sa gilid at kinuha niya ito. Mabilis niyang ibinato ang bottle of wine sa direksyon ni na Elena. Agad na hinila ni William si Elena papalayo at si Paulo naman ay hinablot si Evelyn upang makaiwas sa bottle of wine na papunta sa kanila. Nabasag ito sa sahig. At si Valeria ay diretso ang sugod papunta kay Evelyn. Gusto niyang kalmutin ang mukha nito at sakalin ngunit ni buhok ni Evelyn ay hindi niya nahawakan dahil mabilis si Paulo. She tackled her down at napaluhod si Valeria. Bitiwan mo ako, galit na sigaw ni Valeria. Ano ba ang iniisip mo Valeria? Natulad pa rin ako ng dati na pwedeng-pwede mong saktan at alipinin. Nakangising tanong ni Evelyn. Ano pa nga ba? Isa kang duwag at inutil. Nang uuyam na sagot ni Valeria. Isang malakas na sampal ang damapo sa pisngi ni Valeria. That inutil is Evelyn. I am Lucian, sabi ni Evelyn. Pwe, dumura si Valeria pero naiwasan ito ni Evelyn. Kahit samuka ka pa Valeria, hindi na maibabalik pa ang iyong trono. Pasalamat ka at wala akong maalala sa mga pinaggagawa mo sa akin. Si Evelyn. Naamnesia ka na ba dahil sa pagkainutil mo? Walang ganang tanong ni Valeria. Mahirap ang nakaluhod. Masakit na ang mga kamay niya dahil hawak ito ni Paulo at pati tuhod niya ay masakit din. Exactly, but, pabiti na sagot ni Evelyn. Inirapan lang siya ni Valeria ng mga mata nito. Wala na siyang pakialam kung si Pontio Pilato si Evelyn. Gusto lang niyang makaganti. But I saw what you did before I died. And you were there, masaya ka pa talaga na nahulog ako. Galit na sigaw ni Evelyn. Kapag naalala niya ang video na napanood ay nag-iinit ang katawan niya dahil sa galit. Napaka-inutil at sobrang inosente ng Evelyn na nasa video. Siyempre, wala nang asungot sa buhay ko. At ngayon bumalik ka pa talaga. Hindi ka nalang tuluyang namatay. Sigaw ni Valeria at nakatikim ulit siya ng magkabilang sampal mula kay Evelyn. Walang hiya ka Evelyn. Oras na makawala ako rito. Lagot ka sa akin. Pagbabanta ni Valeria. Walang natatakot sa'yo Valeria.
Kailangan mo ng mabulok sa bilangguan dahil doon ka nababagay. Si Evelyn na ayaw magpatalo. Samantalang nagulat naman si Elena sa kanyang narinig. May amnesia daw ang mama niya. Kaya ba ganyan na lang ito kung kumilos? Si Lorenzo lang ang bumagsak Evelyn. Mayaman parent ako, sabi ni Valeria. Napatawa ng malakas si Evelyn. Habang napaatras naman si Elena. Hindi niya kilala ang babaeng ito. Nasaan na ang kanyang mama? Desperadang tanong ni Elena sa kanyang isipan. Kanina yun Valeria, ngayon ay pulubi ka na. Pulubi na ang pamilya mo. Nakangising sabi ni Evelyn. Paulo, make sure na makukulong yang babaeng yan at mabulok doon ng 20 years. Utos ni Evelyn kay Paulo. Kinaladkad ni Paulo si Valeria papalayo kay Evelyn. Walang hiya ka Evelyn. Ano ang ginawa mo sa pamilya ko? Gustong kumawala ni Valeria sa mahigpit na pagkakawak ni Paulo. Pero wala na siyang magagawa dahil sa kulungan na talaga ang bagsak niya. Mag-usap tayo mama, sa wakas ay nakapagsalita na rin si Elena. Napabuntong hininga ng malalim si Evelyn. Sure, you asked me and I will answer. Sagot ni Evelyn. May amnesia ka ba talaga? Awkward na tanong ni Elena. Yan lang ba ang itatanong mo? Ganting tanong ni Evelyn. Yan lang ba? Tanong ni Elena sa kanyang isipan. Ano pa nga ba ang magagawa niya? Kundi tanggapin na ang mama niya ay biglang naging stranger sa paningin niya. Let's sit down over there. Sabi ni Evelyn. Biglang kinabahan si Elena. Hindi niya alam kung ano ang kahihinatnan ng pag-uusap nila.